Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo ng Get Ready With Me for a Date. So, ayun, makikita kami ni Vern later at papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin kong look. Well, hindi naman ako always nagme-makeup pag nagde-date kami. But, special lang to for me dahil ito ng last date namin for 2019. Dahil hindi ako mag-spend ng holidays dito. So, January 1 pa kami magkikita. And then, ngayon na lang ulit kami makakapag-date ng yung date talaga. Kasi, sobrang dami naging work. At kapag nagkikita lang kami, parang sinusundo niya lang ako, tapos uwi niya na ako sa bahay. Ganun, hindi kami nagkakaroon talaga ng talagang quality time. So, gusto ko lang ma-feel niya na nag-ayos ako sa araw na to. While doing my makeup, nagtanong din ako sa Instagram kung may mga questions kayo regarding dates or kung ano man yan. So, sasagutin ko yan. Okay, so let's get started! So, yung mga products na gagamitin ko ay from Shopee K-Market. So, itong mga products ito ay galing Korea. At papakita ko sa inyo yan isa-isa. Marami pang products, hindi lang pang makeup. Yung makikita nyo sa Shopee K-Market, may mga pang skincare din at iba't iba. So, kung interested po kayo sa mga products galing Korea, pwede kayo pumunta sa Shopee app and then makikita nyo dun yung overseas collection. Pag-click nyo, makikita nyo lahat ng products na yun galing Korea. Pero ito buko, hindi ko yung sinadya na pa Korea kasi ginaganito ko yung hair ko para pagtanggal ko, natural yung waves. Kasi as much as possible, if wala akong work, ayoko masyadong na touch ng heat yung hair ko para naman makapagpahinga siya. So, ayun, tapos na ako mag-skincare, tapos na ako maglagay ng toner, moisturizer, at lahat. At ang pinakauna kong ilalagay is BB cream. So, ito yung BB cream na ginagamit ko from Celepi Derm. So, ayan siya. So, guys, ito yung itsura niya. So, pag nag-a-apply ako ng BB cream, ang ginagamit ko lang ay my fingers. So, gamit yung old mirror ko na sobrang dumi. Huwag nyo na lang pansinin. Naglagay lang ako ng small amount sa aking finger. Nalagay ka na yan all over my face. Hindi to tutorial, guys. Get ready with me lang to. Huwag kayong expect na tuturuan ko kayo dahil baka mali-mali may turo dahil kanya-kanya tayo gawa ng makeup. Mga nanalamin na lang ako sa camera. Pansin nyo, guys, sobrang ang lalana ng eye bags ko. Sobrang di na ako natutulog talaga. Tapos nagkaka-pimples na ako dahil feeling ko magkakaroon na ako. Okay, so done na ako mag-BB cream. So yung next na gagamitin ko syempre is concealer para ma-conceal ang ating mga eye bags at pimples. So dalawa siya, oo, kasi minimix ko to. Minimix ko yung tone up beige tsaka cover beige para mag-match sila sa under eyes ko. And then, yung ipang-set ko sa eyes ko at sa buong mukha ko is yung Cellifate Finishing Powder. Ayan, yung concealer. Para siyang lipstick pag tinignan mo, pero concealer yan. Okay, while applying concealer, magkasagot na ako ng questions from Instagram. Ano isasagot sa boyfriend if tinatanong ka kung saan gusto kumain, bukod sa kahit saan? Haha. Nako, problema din yan talaga. Ako kasi, ang ginagawa ko kapag tinatanong ko saan mo gusto kumain, sasabihin ko kung saan yung gusto ko. Kanya may kinakip ako. Parang gusto ko ng ganito. Pero ikaw, ano gusto mo? Ganon. Nakakainis nga naman kasi kapag tinanong kahit saan. Tapos kapag dinala kayo doon, wala naman din kayo kainin dahil hindi niya gusto yung restaurant. Low budget date. Paano gawa ng paraan? Okay. For me, hindi naman kailangan pag sinabing date, kailangan extravagant na or something. Ang mahalaga doon is kung paano nyo pasasayahin ang isang tao kahit na wala kayong binibigay na kahit na ano or kahit wala kayong pinapakita. Saka kung low budget lang kayo, wag nyong sagarin yung budget nyo na uubusin nyo lahat yun para lang sa date. Kasi mali din yung sobrang ipapa-impress nyo yung date nyo na kaya kitang bigyan ng ganito, kaya bigyan ng kaya bigyan. Hindi naman sa mag-e-expect yung babae. Pero kasi kapag nakikipag-date ka, huwag ka masyadong pa-impress. Yun yung una ko nga sinabi kay Vern eh. Ayoko nang masyadong napapa-impress ha. Ayoko nang masyadong, ito yung kaya kong gawin, ito ako, mabait ako. Gusto ko talaga yung kung ano ka talaga. Ganon. Pero iba-iba kasi yung trip ng babae. May mga babae na okay na talaga sila sa mga street foods, yung mga ganong walk in the park. Actually, kung ako nga talaga tatanungin, kahit nga nasa bahay lang, sobrang okay na ako. Nanonood lang kami ng TV or movies. Sobrang okay na yun sa akin for a day. Siguro kasi dahil ang dami nang ganap sa life at gusto ko mag-relax na lang sa bahay with the one I love. Paano mo po masasabi na genuine yung tao and wants to settle into something serious? Actually, mahirap na talaga i-determine yung mga ganyan ngayon. Kasi maraming magsasabi, lalaki man o babae, na
seryoso talaga ako, pero hindi nila alam sa sarili nila, hindi pa pala sila ready. May mga ganun eh. Hindi naman nila intensyon na lokohin nila kayo, pero sa huli lang nila ma-realize na, oh my gosh, hindi pa pala ako ready for something serious or relationship talaga. So, mahirap yun. Depende din talaga yan sa tao. But, the best way para malaman mo yun is to ask. Like, directly. Pero wag naman yung first date nyo palang, seryoso na ba tayo naman? Hindi ganon, wag ganon. Kasi baka naman pressure naman yung guy, baka getting to know pa lang. Pero pag napansin mo na medyo tumatagal na, tips for an introvert, alam nyo, nagsagot na ako, hindi ko na binlen. Pero, tips for an introvert person dating an extrovert. Wow, sobrang sakto yan sa amin ni Vern. Kitang-kita nyo naman sa mga videos namin na hindi talaga siya pala salita at ako ang pinakamadaldal. Nako, mahirap mag-adjust yan sa umpisa. Kunyari sa taping, mag-volunteer siya na susunduin niya ako. Kunyari, hindi pa tapos yung eksena. So, sabi ko, dun muna siya sa tent namin. Stay ka muna dun. Ayaw niya talagang bumaba. Gusto niya sa kotse lang talaga siya. Kung nangingi kayo ng tips kung paano bang gagawin kung introvert ka, tapos extrovert ka kasama mo, si Vern, hindi na tinuturuan, pero sinasanay ko siya na makipag-socialize talaga sa ibang tao. Okay naman siya, marami naman siyang friends, pero kapag may mga bagong tao siyang makikilala, ayaw niya talaga. Hindi naman sa ayaw niya dahil suplado siya, nahihiya talaga siya. I mean, there's nothing wrong pag introvert ka, pero kapag may times na kailangan mo makipag-socialize, kasi may misinterpret ng mga tao na hindi ka approachable or gano'n. Kasi yun yung sinasabi ko kay Vern, sabihin ko, baka sabihin nila ayaw mo silang makilala or hindi ka interesado. Pero yung ginagawa ko, sa kakasama niya sa akin, medyo nahahawa na rin siya. So, feeling ko, konting tiis pa, mahahawa ka na dyan sa partner mo. Hindi ka forever talaga magiging introvert, I swear. Antay-antay lang. Kasi, para naman sa may mga introvert na jowa dyan, huwag nyo silang sukuan na, bahala ka na sa buhay mo. As much as they want to socialize, nahiya lang talaga sila. Kailangan lang talaga ng tiyaga. Okay, i-bake na natin. So, ito yung itsura ng finishing powder ng Cellifit. So, yan. Dab. Okay, party. So, ginagawa ko, dab. So, makikita mo yung mga powder dyan sa i-bilight. Okay, so, tapos na ako sa base. Next na gagawin ko is eyeshadow. So, meron akong ditong Cellifit The Bella Collection. So, ayan, nakikita niyo yung setup ko. Ito yung itsura niya sa loob. Chanin! May sound effects. Sobrang ganda. Alam mo, sobrang na-impress talaga ako dito sa eyeshadow na to. Ito talaga yung mga gusto ko, mga neutral colors lang. I'm gonna use this shade. Why do a lot of people tends to demand a fast reply when they are dating? I mean, is it really necessary? For me kasi, depende naman kasi yun. Kunyari may ginagawa ka, syempre hindi ka makaka-reply na mabilis. Para kasi sa tao, kaya siguro sila nagagalit kapag late mag-reply kasi nag-overthink sila na baka may iba kang ginagawa kapag late ka nag-reply. Pero kasi, sa totoo kasi, ang iniisip din nila, kasi diba kapag mabilis tayo mag-reply, feeling natin, ay gustong-gusto ko kausap ng tao na to. Tapos kapag mabagal mag-reply, parang feeling nila hindi ka interesado. Maybe you can ask them kung bakit late sila mag-reply. Kapag ang awkward naman nun kapag getting to know pa lang kayo tapos nagdademand ka na ng gano'n. Pero sa amin kasi ni Vern, nagsasabi kami, kunyari, kung magaganito muna ako. Para naman hindi din nagtataka isang tao kung ano nga naman ginagawa ko. Kapag in a relationship pa, magkaiba pa kasi yun kapag getting to know tsaka kapag kayo na. Pero guys, hindi ako love expert ha. Sinasabi ko lang based on my experience kung ano ba talaga. Base din sa mga problems ng friends ko na napagdadaanan nila. By the way guys, ito na rin yung ginagamit ko pang nose line. Pero ito yung shade na to, yung mas dark. Hindi naman ako nagko-contour pag nagde-date kami. Hello po, Ate Riva. Paano nyo po masasabi pag love nyo na ang isang tao? Sana masagot mo po. Thank you. Kapag ready ka na mag-sacrifice ng mga bagay-bagay for that person, feeling ko that is love. Hindi mo talaga actually masabi sa akin kasi hindi ko alam kung kailan yung exact date. Siya ang tanungin nyo kung kailan niya nalaman. Kasi hanggang ngayon nagdedebate kami kung sino unang na-call. Comment down below kung sino una. Basta siya una nag-PM sa akin. Yun na yun. Sabi niyo kasi ako na una nagkakusya. Kapal talaga ng mukha. How to ask someone for a date indirectly? Bakit hindi mo na lang tanongin ng diretsahan? Uy, date tayo or ano? Or, paano nga ba? Hindi ko alam eh. Kasi di naman ako nagka-ask for a date. Huy, napulod mo na yung ganito. Tara, nood tayo. Ganon. Di mo naman sinabi na date yun. Pero, huy, nood tayo ganito. Pag nire-check ka, oh, sad. Pero, at least you tried. Parang ganon. Uy, natikman mo na yung ganitong restaurant. Tara, kain tayo. Parang casual lang. Pag nagsama siya ng friends, edi
it means ayaw niya ng date. Ganun lang naman yun. Next, ito, gamitin ko to sa eyes ko para may glitters tayo today. Itong Cetaphil Toxin Glitter. So, yan, pakita ko sa inyo. Actually, isa lang yung gagamitin ko dyan, pero dalawa yung binili ko para pag ibang look ko, yun naman ang gagamitin ko. Super ganda niya, guys. As in, walang halong eme. Kung gusto niya ng medyo extra yung makeup niyo today, or simple lang, pero may glitter, ito na yun. Dapat po ba act like normal or need to be classy or with poise pa? Ang naalala ko dyan talaga si Sammy sa dati niyang dinate. Nung mga nagsisimula pa lang sila. Eh, sinama niya ako sa date na yon. So, lahat ng galaw niya. Tinetext ko like, idura mo yung bubblegum mo. Tinetext ko yun sa kanya. For me, hindi ka pwede mag-pretend talaga. Sa first date or kahit na anong date pa yun, hindi ka talaga pwede mag-pretend. Like, tatry mo mag-English para ma-impress mo. Kailangan ganito ka gumalaw. Kailangan may ka, hindi talaga kailangan. Ipakita mo kung ano ka. Kasi doon ka naman niya mamahalin. Tatry talaga natin magpa-impress ng isang tao. Kasi syempre, first date yun. Gusto mo yung first impression sa'yo maganda. Pero ikaw din talaga ang mapapagod dyan, I swear. Para naman pag gano'n yun, makakonfirm niya, uy, may spark kami. Mali yun. Pag nakita niya ito, may irita yun. O yun o. Ay. Mabubulag siya nito. Kasi sobrang simple lang ng base ko eh. Parang isang shade lang. So, ito na ang nagdala. Okay. Next na is blush on. Ang pangalan niya, 2 flower petals, kiss the cheeks before you... So, yun ang pangalan niya. Ang haba ng pangalan. But it's from Cetaphil also. Ayan siya. Ito lahat ng mga order kong blush on. Iba-iba siya ng shade. So, 3 siya. Number lang nababasa ko. 1, 2, 4. Ito yung 3. So, yung number 3 yung gagamitin ko kasi yun yung take ko for today. Super cute ng blush on niya. But forgive me dahil nawawala aking pang blush on. So, ito yung gagamitin ko pang blush on. How to deal with awkwardness when you are in a date. Mahirap to lalo na sa mga introvert tas makikipag-date sila. Mahihirapan yan sila. Pero kasi, ang mali din kasi kapag na-awkward sa date, alam ko ang ginagawa nyo, nagpo-phone kayo, which is mali talaga. Kasi, once na nag-phone kayo sa isang date, parang wala din. Parang sana nag-text na lang kayo kasi nasa phone ka naman din. Lunukin mo talaga yung pride mo. Kung may masabi ka mang mali, mag-sorry ka na lang. Iniisip mo kasi pa nagsalita ka, ay baka magkamali ako, baka ano yung masabi ko, baka ma-turn off siya, baka ganito, baka ganyan. Tanggalin niyo muna yung mga baka nyo. Kausapin niyo lang yung date nyo kasi for sure siya din naman na-awkward. Parehas na kayo na-awkward. So, kung gusto niyo, startan niyo na ang awkward, no? Startan niyo ng ganun para mas comfortable na kayo makipag-usap. Kasi ako, kapag awkward na isang situation, sinasabi ko talaga, awkward. To let it out, para lang mailabas na. Kasi ako talaga, ayoko talaga ng awkward. So, ito, parang gusto ko nga mag-drop blush. Para pag kinikilig ako sa kanya mamaya, sasabihin ko, sa blush on lang yun. Alam nyo na, mahilig talaga ako sa lip tint. Hindi lang isa binili ko. Pero kayo guys, if mamimili kayo ng lipstick or lip tint, huwag kayo magbe-base sa color ng box. Mas okay if isa-swatch nyo talaga. Which, yun yung gagawin ko para sa inyo ngayon. Kikita nyo ba? Ang effort ko magpakita ng swatch ha. Sana nakikita nyo. So, ayan. Yung dry rose, that's orange fizz. Tapos, yung coral star, and then yung chili red, and then yung last, ano nga pala pangalan nun? Tapos, yung pinaka-pink sa dulo is yung pink high. So, ayan. Pero ang gagamitin ko today is yung chili red. Oh, sorry. May nakalimutan pa ako isa. Oo nga pala. Kaya sabi ko, bakit 5 lang? Meron pa palang brick red. Papakita ko din sa inyo. Ito yung brick red. Ayan, dulo. So, ito yung close-up look ng chili red. That one. Ang maganda dito sa lip tint na to. Nagba-blur niya yung lines ng lips ko. Parang gusto ko padagdagan yung eyeshadow sa ilalim ng mata ko. Using this shade right here. Pero, kailangan kasi nakatayo ako nito. Ang hirap. Kasi kailangan 2 kamay ang gagamitin ko. Ilalagay ko siya sa ilalim ng waterline. Oh my gosh! Sabi ni, yung swatch na lagay ko. Buti na lang hindi ito yung susuotin ko. Nalagyan ko siya sa white shirt. So, ika-curl ko lang yung lashes ko and mascara. So, balikan ko kayo. So, yun guys, nagbalit na ako ng damit. At hindi ko pa natatanggal yung hair ko pala. Pero nagtapos na ako mag-curl ng lashes at ng mascara. But, tatanggalin ko muna itong nasa buhok. So, papakita ko sa inyo ang aking transformation in 3, 2, 1.
ayun na siya! So, ganito yung itsura ng hair kapag nababa na. Ganun ang ginagawa ko kapag pupunta ako sa isang event or what. Habang nag-drive ako, nakaganon pa yung hair ko. So, para pagdating ko sa event, tinatanggal ko na, kulot na siya. Without heating it or what. I'm not sure if ito na rin ang susuotin ko, pero as of now, parang ito pa yung feel kong suotin sa date namin later. Pero may mapakita pa rin ako sa inyo guys na binili ko from K-Market. So, ito naman, mga pang skincare, syempre. Kahit hindi nyo nakitang ginamit ko, papakita ko pa rin sa inyo yung mga nabili ko. So, ito, meron din akong biniling Pure Feminine Wash. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Char! Siyempre, hindi. Char talaga kayo. So, ito ang Pure Feminine Wash. And then, meron din akong binili from 4PM Therapy din na body toner. So, pakita ko yun sa itsura niya. So, ito yung itsura ng City Dust Relief Body Toner. So, pwede niyo yung gamitin when naliligo kayo para naman hindi lang ang mukha niyo fresh, ang body niyo yung fresh. At ito yung Pure Feminine Wash. Parehas yun na products ng 4PM Therapy. So, ayan. Meron din ako binili para sa face, pero ito siya. Bubble Pore Pack from Celepiderm ulit. So, ayan. At guys, meron din pala silang Trip to Seoul giveaway. Nako, kung ako sa inyo sumali na kayo. From December 18 yan hanggang December 22. If gusto nyo sumali, I will link it down below. At sa mga interesadong bumili or ipang regalo yung mga finiture ko ng products kanina, lahat ng products na sinabi ko is lalagay ko sa description box. Sa baba. Ito. Yan. May mga promo code ako na pwede nyong gamitin if bibili kayo sa K-Market. So, ito, lalagay ko yan dito, yung mga promo code na yan. Pwede nyo yung gamitin para mas makatipid kayo. At kung bibili naman kayo from Shopee, na kahit na anong products from Shopee, meron din ako promo code na Shopee X Riva. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano ba may recommend ko na bilhin nyo, kung ano yung favorite ko sa lahat ng na-mention ko, for me, itong Toxin Glitter yung pinaka-favorite ko. At saka itong lip tint din nila na Chili Red. So, ayan, tandaan itong dalawa. These are my favorite products from Shopee K-Market. So, that's it guys. Medyo nagmamadali na ako dahil nandiyan sa baba. Susundo niya na ako. But I hope you guys enjoyed this video. Sana din yung mga natutunan kayo. At wish me luck sa date ko. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye! Mwah!